Kasi meron ngayon na nag-down at na-scam daw sila. Ako pa ginagawang scammer daw. Pag-send ng down payment ngayon, nasisisi pa ako ngayon. Napaka hindi na laban ng patas sa buhay. Hi everyone! Dahil po sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas, kung saan ay pahirapan humanap ng trabaho at pagkababa-baba ng sweldo, ay may ilan tayong kababayan na pinipiling manloko. Sa video na ito ay panoorin natin ang mga biktima na sumugod kay Boy AC Garage dahil sa na-scam daw sila ng 30,000 pesos sa nagpapanggap na si Boy AC daw sila. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video ng may isang lalaki na nagpunta kay Boy AC Garage at nag-send daw siya ng down payment sa kanya. So yun mga bossing, bali meron nagpunta sa atin dito at na-scam sila. Lagi ko naman po pinapaalala sa inyo, no video call, no down payment. Hanggat hindi nyo po ako nakakausap, ay wag na wag po kayo magsisend ng down. Katulad na yun to, ako pa yung sinisisi. Manluloko raw ako. Ina, ba't naman ako Ano ba naman nangyari sa inyo mga boss? Papakita ko ba mukha ko, mga bossing, no video call, no down payment. Hanggat hindi nyo ako nakakausap, true video call, eh wag na wag kayo magsisend ng down payment. Ngayon, nasisisi pa ako ngayon. Sisisihin nyo ako sa katangahan nyo. Makikita natin na frustrated si Boy AC Garage at kung bakit ba naman nag-send daw ang lalaki nang hindi siya nakakausap. Ang lalakas ng tama nyo. Mga bossing, inuulit ko, no video call, no down payment. Kasi meron ngayon na nag-down at na-scam daw sila. Ako pa ginagawang scammer daw. Mga bossing, uulitin ko sa inyo, hanggat hindi nyo ako nakakausap, ay wag na wag po kayo magsisend ng down payment. At napakarami po na scam dito. Katulad nakaraan, 60,000 ang na-scam sa kanila. Magkano dinaw nila? Dito ay 30,000 pesos pa lang na-send di kuya nun sa nagpapanggap na Boy AC Garage. Ang tanong ko naman dito ay paano nag-send itong buyer ng 30,000 sa isang tao na hindi naman niya kilala. 30,000? Utang. Katulad ngayon mga bossing, may nag-down 30,000, ako pa sinisisi. Eh kung legit followers kayo, talagang malalaman nyo kung legit yung account na pagsisendan nyo ng down. Lagi ko naman pinapaulit po sa inyo mga bossing. At wag na wag nyo po ako sisihin na ako yung kasabwat. Ano ba naman yun? Ba't ako manloloko ng tao? Ano mapapala ako? Nakakabuisit. Ang purpose lang po ng video na ito ay upang ipaalam sa ating mga kababayan na may kung sinong gumagawa ng kalokohan na kung saan ay manghihingi ng down payment. Sana ay magawa ng trap kung sino man ang gumagawa noon. Pero kung titingnan nyo naman ay mautak ang taong iyon dahil paniguradong hindi siya papayag na hindi online ang payment. Pagdating naman sa SIM registration upang mahuli kung sino man yon ay mukhang hindi ito uubra dahil nagagamit ng mga kumag ang glitch dahil may mga nagpaparehistro na gamit ng invalid ID. Kaya binibigyan natin ng idea ang ating mga kababayan na huwag magbibigay ng down payment sa kanila sa kahit kaninong car seller dahil posible itong scam. Ito naman po ang buyer na galing Batangas kung saan ay naisahan din ng nagpapanggap na Boy AC Garage at nag-send daw siya ng down payment sa kanya. Kaya isa itong paalala sa lahat na huwag magsasend ng pera sa kahit kaninong taong hindi nyo kilala. Bossing, bali sila may na-scam ng 17,500. Yan, lagi ko naman sinasabi sa inyo na hanggat hindi nyo ako nakakausap or nakaka-video call, wag na wag kayo magsisend ng down. Lagi ko po pinapaulit-ulit talaga sa vlog ko yan. Napaka hindi na laban ng patas sa buhay. Meron silang pinaano sa kanila, owner daw, 50k. Magkano unang pinadown? 7.5. Yan, 7.5. Tapos 10,000, pinadagdagan nung nandito na. Sa Grand Terminal kami ng Batangas. Pinadagdagan. Noon sa Gcash. Ayun, nakakaawa naman sila bossing. Oh. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo mga bossing, wag na wag kayong magsisend or agad hindi nyo ako nakakausap kasi napakaraming scammer mga boss, ayaw lumaban ng patas sa buhay. Nakakaawa naman sila mama. Lumalabas na 17,000 pesos pala ang naisend nitong kawawang buyer doon sa Peking Boy AC Garage. Natatandaan ko na ang page na yon ay meron ding 600,000 to 700,000 followers. Kaya inaakala ng mga buyer na si Boy AC Garage ang kausap nila.
Wag kayo magsisend mga boss yan sila ma'am, oh, na-scam ng 17,500. Kapag mo Sabihin mo yung legit. Yung legit na account po is yung may 500k followers tsaka 1.1M. Basta, lagi nyo i-double check na ano, kung legit ba yung account na nakakausap nyo kasi napakaraming kupal sa mundo. Ayun, na-scam sila oh. Galing pa ng Batangas City. Nakakaawa. Pinangutang pa nila yung na-scam sa kanila. Kawawa naman no. Andyan po ang isang paalala sa lahat na huwag po kayong magsisend ng pera sa kahit kaninong tao na hindi nyo naman lubos kakilala sa online. May mga nagsasabi noon na possible na si Boy AC din ang gumagawa noon, pero wala naman nagrereklamo at wala ding ebidensya na siya nga yun dahil online transaction ang nangyari. Possible hindi rin gumamit ng protection doon sa app ang mga nagbigay ng down payment. Isa po kasing malagang gawin sa online transaction ay yung tinatawag na protect option doon sa application. Dahil doon ay may coverage na 15,000 ang pwedeng may balik kung sakaling ang biktima ay na-scam. Ganun pa man ay medyo mahirap ito lalo na sa mga senior citizen dahil kailangan mo pong mag-file ng ticket, magpa-blatter sa pulis, mag-submit ng claim sa application at hintayin ang investigation. Dahil doon ay yung iba ay pinipili na lang yung option na quick send at i-click na lang yung tick box na may I hereby declare that this is a legit transaction. Kaya kapag nag-report ang biktima ay hindi na naibabalik ang pera doon sa na-scam. Kaya natin ginawa ang video na ito ay upang ipaalam sa mga anak ng mga senior citizen na may nangyayaring ganitong diskarte sa social media. Ngayon, kung sakaling magpa-reserve ang kanilang magulang sa pagbili ng sasakyan, ay mabibigyan ng babala ng anak ang magulang na may scam na ganito sa social media. Sa tingin ko, ay mukhang wala na yung scammer na yun dahil tinatad natin ng report ang kumag na page na yun. Pero ang diskarte ng page na yun ay kukuha ng mga images sa marketplace. Tapos ang gagawin ng kumag ay lalagyan ng text ang image tapos ilalagay ang mababang presyo. Lahat din ng post ni Boy AC Garage ay updated din ng scammer na yun. Kaya noon ay may nagsasabi na baka si Boy AC Garage din yun dahil sobrang updated ng page sa kanyang mga post. Yung tipong lahat ng post ni Boy AC ay meron din ng page. Isa pa ay napakadami din ng followers ng page na yun at punong-puno din ng comments na parang mga bot ang kanyang followers. Kaya inakala ng mga buyer na legit na page ni Boy AC Garage ang kausap nila. Nagsabi ako kay Boy AC Garage noon na ipa-blue check badge niya ang kanyang Boy AC Garage account para alam ng mga tao na legit ang page na yun. Tapos sabihin niya sa mga tao na yung may blue check badge ang totoong siya at hindi yung kung ano-anong page. Pero magpasa hanggang ngayon ay wala pa ding blue check badge ang kanyang page. Mabuti na lang at mukhang wala na ang page na nanluloko. Dahil sa dami na rin ang naisahan ng page na yon ay paniguradong hindi siya titigil hanggat meron siyang naiisahan. Wag na wag po kayo magbibigay ng down payment online at muntahan nyo na lang po ang kanyang garahe. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Bike Joe.